Pangalawang beses mo na yan sa pagpapakalat ng fake news, Boying Remulla, ha? Langya ka, strike to ka na. Una kay Senator Joel Villanueva. Ngayon naman kay Senator Bato de la Rosa. Ito talagang mama na to. Para nagpunta ka dyan sa ombudsman para magpakalat lang ng fake news. Ito ho kasi yan mga kababayan. Kung bago lang ko sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Ano ba itong sinasabi nating nagpakalat na naman ng fake news? Etong si Boying Remulla. Ito, Batas PH. O yan, Batas PH yan mga kababayan ha. Para wala ho talagang fake news. Hindi kagaya nitong si Boying Remulla. Dito ho tayo sa Batas PH. Ito. ICC spokes denies existence of arrest warrant versus Bato. Naku, yari si Boying Remulla dito. Yari ho si Boying Remulla dito. Minayat-maya niya na ho ang pagpapakalat ng fake news. Sa tingin natin, dalawa na hong masisibak sa mga julalay nitong si Boying Remulla. Una, doon sa naglagay sa kanyang lamesa na meron pang problema itong si Senator Joel Villanueva. Ngayon naman ho mga kababayan, kesyo ilinabas na daw ang arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero pwede rin natin hong tingnan ito na tinitignan lang nila yung timpla ng tubig kung paano ito tatanggapin ng ating mga kababayan. Pero yung mga ganyang klaseng bagay, hindi ho natin malaman kung bukas o sa susunod na mga araw lalabas ho yung yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Kasi yan ho yung nasa playbook nila magpapalipad sila ng kung ano-anong mga ka-fake newsan. Maya-maya tututuhanin ho nila mga kababayan. Ito, just in International Criminal Court ICC spokesperson Fedi El Abdallah clarifies that its pre-trial chamber still has only one crimes against humanity case involving the Philippines at present. The one against former Pres Rodrigo Duterte. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang ho nun, kapiki-pikian ho talaga itong si Boying Remulla. Hindi na ho talaga siya tumigil sa pagpapakalat ng fake news. Pagbukas natin kaninang umaga, nakita natin arrest warrant versus Bato de la Rosa, ICC. Ako, sabi ko, ano naman ba to ang headline ho kaninang umaga yan Trending na trending yung mga trolls ng Talyanista Ensaymada, mga dilawan talagang pinagpestahan yan, lalo na yung sa News 5. Di ba, pinagpestahan ho nila yung post na yan. Magkalitaw-litaw, fake news naman ho pala itong si Boying Remulla. The ICC mouthpiece urged the public to only get update through its official channels. Nako! Huwag daw tayo makinig doon sa mga fake news kagaya nitong si Boying Remulla. Anak ng toka, kung nanggaling lang yan sa vlogger, nako, yari na. Masa cybercrime ka na, mayayari ka na. Ipapaano ka na, ipapakamla ka na. Di ba ganyan ho sila? Yung mga pinatawag nilang vlogger doon sa Tricom nila dyan sa House of Representative, NBI, DOJ, AMLA, lahat to pinatawag nila. Mga vlogger yung iniimbestigan. Pero dito, nagdudumilat ang mga ebidensya na napaka-fake news nitong ating ombudsman pa mismo nagpapakalat ng fake news. Kasi problema sa'yo, Boying Remulla, hindi mo trabaho mayat-maya nagsasalita. Walang nga ka, hindi na tumigil yung bunganga mo na yan. Isara mo kasi anak ng Petrang Karapata. Minayat-maya mo kakadaldal Pati ba naman yung kaso sa ICI, pinakikialaman mo. O ina-anunsyo mo, tagapagsalita ka ba ng, hindi pala, wala palang kwenta yung ICI. ICC. Di naman ikaw tagapagsalita, announce ka na. Pambira. This come after Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla revealed that ICC has issued an arrest warrant against Sen de la Rosa. Nako, yari. Sinoplak ho ng ICC etong si Boying Remulla. Mantakin mo mismong ICC ang maglalaglag sa'yo, mambabara sa'yo dahil sa mga kapiki-pikian mo mga inaanunsyo. Nakakaya ho sa totoo lang. Ano na lang ho talaga, kapal na lang ng mukha ang meron itong si Boying Remulla. Pambira, anak ng to. Kung wala naman kasi sapat na dokumento, kasi kahit hindi mo i-anunsyo, pagka lumabas yan dun sa mga official channels ng ICC, malalaman at malalaman yan.
Yan ang problema pagka ikaw ay bida-bida. Kaya tayo dito sa PH Update, di ko tayo nagbibida-bida. Ayan, no. Nagsalita na rin itong si Sir Jason sa kaugnay dyan sa mga kabalintonaan na yan itong si Boying Remulla. ICC spokes deny existence. O, inulit lang ho pala, Ombudsman si Crispin Remulla, sinungaling at kalahati. Nagpapakalat ng peking news, fake news. Walang nga ka, Boying Remulla. Kapal ng mukha mo pagkatapos mong na fake news doon sa kay Senator Joel Villanueva, ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Iniisa-isa mo talaga mga senador, ganon? Wala ka na ba talagang mapagkahabalahan dyan sa ombudsman? Kaya lahat na lang ng pwedeng, pagka itinapat mo na yung mic sa kanya, kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Pambihirang Boying Remulla to, Di mo ba kayo nahihiya niyan? Anong sinabi nitong si former Ombudsman Samuel Martires? Tigilan mo ang kaka-press con, mag-aral ka dyan sa Ombudsman para hindi ka napapahiya o hindi ka sumunod. Anong nangyari? Fake news ka na naman. Kapal na lang ho talaga ng mukha Kung ako yan, anak ng toka. O sigurado, magpapainit sila ng isang issue nito dahil napahiya yung isa sa mga tauhan ni Marcos Jr. itong si Boying Remulla. Amang lang ho kayo. Magpapalabas ho yung mga yan na mainit na issue para tabunan ang pagiging fake news ni Boying Remulla. Fake news. Fake news. Anak ng toka. Partida, di ka pa news niyan Ombudsman ka pero nang fake news ka, paano na lang pagka naging news ka pa? Langya ka. Diba? Ito, dito tayo kay lagay ko lang dito itambay ko lang to dito para talagang solidong-solido. Pakinggan natin itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, palakpakan natin. Pakinggan natin mga pondo de vista nitong si Atty. Trix, kaugnay dyan sa mga ka-fake news nitong si Langya talaga itong si Boying, mag-aral ka kasi dyan sa ombudsman. Hindi yung mayat-maya nagpapapress kong kayan tuloy nagmumukha kang tanga. Na-survive mo yung kalagayan mo sa mga nakalipas na panahon para magasik ng lagim sa pagpapakalat ng fake news, ganon? Na-survive mo yung iyong sakit para magpakalat ng fake. Hindi naman ganon yun. Naniniwala ho tayo na yung napagtagumpayan ni Boying Remulla, yung kayang karamdaman, gagawa pa siya ng mga mabubuting bagay sa mundo. Pero hindi ho isa yung pagpapakalat ng fake news doon. Ito si Atty. Trix. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. Like, share. Ngayong araw na ito, punta ko kayo sa Luminous. Ang pangalan ng channel nitong si Atty. Trix. Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Punta ko kayo sa kanilang YT channel, dalawang announcement ang medyo bumulabog sa atin. Unang-una, ang pag-announce, hindi niya actually in-announce, natanong siya sa isang interview at nabanggit niya na mayroon na raw pending arrest warrant o mayroong arrest warrant na lalabas ang ICC para kay Senator Bato de la Rosa. At base dun sa isang nakausap natin na source, mayroong mga pending din para sa ibang mga opisyales na dating mga kasama din sa war on drugs. Albayalde, Aguto, Marcelo, Arayata, and Carlos. Puro mga PNP. So, ang pending warrant right now, ang nabanggit lang ni Secretary Remulla, kung di po ako nagkakamali, ay si Senator Bato de la Rosa. Let's walk through kung ano ang proseso nito. So, sa International Criminal Court, mayroong tinatawag na pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber na ito ang nagde-determine ng probable cause. Ngunit, kakaiba sa ating o iba doon sa proseso dito sa Pilipinas ng local courts natin, ang pag-issue ng warrant of arrest ay ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? So, ibig sabihin, isang partido lang talaga ang maririnig. In other words, mag-a-apply ang Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber ng issuance ng warrant. Ang kailangan nilang patunayan ay ang mga sumusunod.
um, unang-una, na may reasonable ground to believe na yung tao ay gumawa ng mga krimen na ina-allege doon sa kanilang reklamo at itong mga krimen na to ay nasa jurisdiction ng ICC. Tungo ito sa Article 58, Paragraph 1 ng Rome Statute. So, magkakaroon ngayon ng pagdinig, pero ex parte ito, meaning hindi binibigyan ng notice ang defense. Bakit? Para hindi mabigyan, para talagang ma-ensure yung confidentiality. So isang characteristic din po ng pagdidinig dito sa pre-trial chamber sa issuance ng warrant of arrest ay confidentiality and secrecy para maprotektahan daw ang mga witnesses. Kailangan para rin ito maprotektahan ang ebidensya o sensitive information. May mga protective mechanisms din that are enforced. So pagka nag-issue ng arrest warrant or summons to appear, then dadalhin siya doon sa Hague or isusurrender siya doon sa hukuman. Nakita na natin itong nangyari dito. So, uulitin ko, ang pag-issue ng warrant of arrest in the pre-trial chamber ay through an ex parte proceeding. And this is accompanied by confidentiality. Ngayon, ang tanong, kung confidential ang proceedings at yung paglalabas ng warrant, bakit nabanggit o alam ni OMB Boying Remulla na mayroong mga pending warrants? Hindi ba ito violation ng confidentiality? Well, ang tingin ko dyan is the reason privy si OMB Remulla ay dahil nung siya ay kalihim ng hustisya o ng katarungan dito sa Pilipinas, siya ay involved o sumasali sa proceedings ng ICC pre-trial chamber at nagbibigay ng tulong sa prosecution. Hindi naman ito surprise na sa atin. Pero for a time, denial pa kasi ang sinasabi o ang pagkukunwari ng Marcos administration ay hands-off sila at sumusurrender lang sila sa jurisdiction ng ICC. May ilang beses na pong nadulas si dating kalihim Boying Remulla at ngayong OMB na sila ay tumutulong o nagbibigay ng tulong sa mga witness sa sa pagkuha ng ebidensya, and in fact na binuksan ni OMB Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan dito sa Pilipinas, binuksan niya ang kanyang tanggapan para doon magtungo ang mga gustong magreklamo laban kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa war on drugs. Sa madaling sabi, sa pagsisiwalat ni OMB Remulla na may pending warrant na si Senator Bato de la Rosa, tapos na ang kanilang pagkukunwari, tapos na ang pagbabalat kayo. Ang Marcos administration, tulad ng sinabi ni Attorney Kaufman, ay siyang tumitindig bilang prosecutor at kalaban natin sa paglilitis kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa International Criminal Court. Hindi na nakapagtataka dahil nga mayroon silang paglalabag sa jurisdiction dito ng ICC or sa soberanya ng Pilipinas. Doon sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ng katanungan kung valid ba 'yon. Maliwanag kung babasihin natin sa mga batas ng Pilipinas, mayroon talagang grounds para tayo ay maniwala at isulong ang teorya natin o ang panig natin na walang jurisdiction ang ICC kay Rodrigo Duterte at ang sa pagsuko sa kanya ay labag sa batas ng Pilipinas. Labag sa 9851, tama ba yung aking iniisip? Sandali lang po. Doon sa, mali, nawala na naman yung aking Ayan. May paglalabag
sa Republic Act 98, tama ba? 51. Tama pala ako. Republic Act 9851. Okay. So, bukod pa sa, of course, sa warrant ni Senator Bato, umiikot din ang mga balita pero hindi pa natin na-verify ito na may possibility na tinatrabaho din ang pag-issue ng warrants of arrest kay VP Inday at kay Congressman Pulong Duterte. Bakit? Matagal ng aligasyon. Ang linchpin dito, ang dapat titignan natin para may clue tayo sa pangyayari ay dun sa mga pronouncements ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi niya dati at siya po ay nag-aakusa noon kay Congressman Pulong Duterte na siya daw ay involved kasama ng tatay niya sa isang sindikato na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At yung war on drugs daw ay isa lang paraan para ma-eliminate ang kanilang kompetisyon. Sadya talagang medyo wild ang imagination ni Senador Trillanes. Gayunpaman, sa tindi ng galit niya sa pamilya Duterte na hindi naman niya isinisikreto, madali paniwalaan na talagang isinusulong niya ito. Bukod pa dyan, matagal na niyang fini-fishing expedition ang supposedly joint bank accounts ni Pangulong Duterte with Vice President Inday Sara. Ilang beses na siyang nag-challenge, pakita nyo, buksan nyo yung bank accounts nyo dahil hindi niya mapabuksan ang mga ito gawa nga ng bank secrecy law. Ngunit dahil sa kadaldalan ni dating Senador Sonny Trillanes, nakikita natin ang kanyang pakay at kung ano o paano ang kwento na gagamitin niya. Okay. Alam mo, Kid Wanderer, kung ayaw mo akong magsalita in a certain way, maaari ka namang magtawag kay dating Senador Trillanes ng whatever you want in your own wall. Okay? Yeah. Alam kong galit kayo, pero I will not compromise myself kasi hindi naman po kasinungalingan na tawagin siyang dating senador. Correct. So if you want... Kung paano yung atake ng mga vlogger na pinapanood natin, kung paano nila atakehin ang kanilang pagbablog o pagbabahagi ng impormasyon, hayaan natin sila doon hanggat wala naman silang maling sinasabi. Pagka sinabi naman nating fake news si Boying Remulla, fake news naman talaga, di ba? Pagka sinabi nitong si Attorney Trixie na dating Senator Antonio Trillanes, dating Senator Antonio Trillanes, dati naman talaga siyang senador. Kumbaga, kung tayo ay medyo mga balahura ang bibig, yung si Attorney Trix, doon siya sa nga formal side ng vlogging. Kung nandun tayo sa medyo hindi formal, suma naman ng page. Kung tayo ay nandun sa medyo may merong karga ng konti, yan si Attorney Trix, nandun siya sa medyo formal. Yan. Want me to call him something else? I'm sorry, hindi ko kayo pagbibigyan. Yan. Masyadong maliit na bagay yan para guluhin mo yung comment section. Hi, Kate Pitts. So, muli. Ngayon, ano ang mangyayari? Okay. Ano ang nakikita natin mangyayari? Dahil may Republic Act 9851, mayroong nakatakda dito na paraan para maaresto o ma-serve ang warrant of arrest dito. Kailangan kilalanin unang-una na ang primary jurisdiction ay ang Regional Trial Court para sa paglalabag sa crimes against humanity. So bago madala ang mga tao na subject ng mga warrant, kailangan may paglilitis dito. Ayon sa Rome Statute, kailangan rin patunayan bago tumungo doon o bago bigay ang jurisdictions o kilalanin ang jurisdiction ng ICC, maipakita ang unwillingness o incapacity ng ating mga hukuman na i-acknowledge o Hindi tayo sure kung dito sa live na to ni Attorney Trix nabalitaan niya na fake news yung ilinabas nitong si Boying Remulla. Pero tayo mga kababayan, siguro hindi pa lumabas. Siguro wala pa
sa ika nga mga wala pa sa datos ng ICC yung tagapagsalita na mayroong ganon. Baka mas mabilis pa itong si Boying Remulla kaysa dun sa tagapagsalita ng ICC, di ba? O, mamali natin meron na ho talaga. Pailitis ang mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi yan malalaman unless there is a serious attempt na ilitis muna ang kaso dito. Kung walang paglilitis o walang mga kaso na final dito kina Senador Bato at ang kanyang ibang mga kasamahan na posibleng issuean ng warrant of arrest, maaaring ipatigil ang pag-deliver sa kanila sa International Criminal Court. So, ngayon, ang katanungan, maliwanag na kung ano ang partisipasyon dito ni OMB Remulla. Ngunit ngayon, siya ay ombudsman na. Nakatakda ba ito sa kanyang mandato na siya ang magsulong ng kaso tungkol dito sa human rights, sa violation sa crimes against humanity? Trabaho ba niya ito? Ang bilang itinakdang primary authority, pag dinala dito ang warrant sa Secretary of Justice or sa Solicitor General, ihahain ang warrant na iyan para sa execution nito. Hindi po sa Office of the Ombudsman. So, bakit nagsasalita na naman si OMB Boying Remulla? Marahil ay akala niya nagbibigay lang siya ng impormasyon, ngunit doon sa kanyang pag-a-announce, tila sumobra yung kanyang enthusiasm na maglabas ng ganitong impormasyon. Posible rin na may pakay siya na politika sa likod ng kanyang pag-aamin o pagbibigay ng impormasyon na may warrant na pending na si Senator Bato. Kung matatandaan po natin, identifiable naman ang mga tao na bumoto sa pag-archive ng impeachment case ni VP Inday at isa si Senator Bato sa masugid na taga-suporta ng Vice Presidente. Hindi mo layong mangyari na target siya for political oppression dahil sa kanyang malinaw na pagpapanig kay VP. So, ang tanong, magagawa ba nila ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil marami na ang mga bihasa at inaaral ang batas tungkol dito, maaaring malabanan pa muna o labanan ito muna dito sa mga hukuman sa Pilipinas. Kailangan ipakita na mayroong talagang good faith attempt na kasuhan muna sila dito at i-allow na magkaroon ng jurisdiction ang Regional Trial Court sa paglilitis ng kaso na ito. Maaari din na idulog muna sa hukuman ang warrant na iyan at i-determine ng hukuman kung tama po ba ang pag-turnover o ililipat ang mga tao o mga taong subject of the warrant doon sa ICC. Ngayon, base dyan, mayroong mga nagsasabi, nagpo-point out doon sa Republic Act 9851 na mayroon itong Section 17. Ayon sa Section 17 ng Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas, mayroong paragraph ito. Ang sinasabi dito ay pagtatakda ng jurisdiction. Ang nakalagay, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions are met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen.
So, nakalagay din, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay. Ngayon, bago ang mga rules na inisyu ng Korte Suprema dito. So, kahit na i-apply ang Section 17 na maaaring isuko ng Philippine authorities ang investigasyon o prosecution of a crime punishable under this act dahil ang ICC ay nagko-conduct na ng investigasyon dito, kailangan pa rin mag-apply sila doon sa at sumang-ayon o sumunod doon sa rules na bagong labas ng Korte Suprema. So, anong ibig sabihin nito? Unlike dun kay Rodrigo Duterte na basta na lang inila itinakas at hindi binigyan ng pagkakataon ng humarap sa hukuman, malaki ang chance ni Senator Bato through Attorney Bobet Torion na makapagdulog kaagad sa RTC o sa Korte Suprema para pilitin ang administrasyon na mag-comply sa sarili nilang batas. Sa batas natin. So muli, maaari ba ang tanong is maaari ba nilang gawin kay Senator Bato yung ginawa kay former President? Malamang hindi. Kasi nga, iba na ang circumstances. Aware ang gobyerno na mayroon ng bagong rules ang Korte Suprema at ito po ay subject dun sa ay mag-a-apply ang RA 9851 dito sa mga cases filed in the ICC. Sabi ni Brigola, sobrang nanggigigil ako dito at naiinis kahit nasa malayo ako. Lahat tayo ay dapat magalit dito, lalong-lalo na kung ia-attempt na naman ng administrasyon na lumabag sa mga prinsipyo at doktrina natin sa ating soberanya at sa paglabag nila sa batas sa 9851 o Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas. Mahalaga na sila ay sumunod dun sa mga patakaran nito at sumunod dun sa letra ng batas. Kailangan mag-apply ang extradition laws dito kahit na mayroong mga kaso na nakahain sa ICC. Hindi pa natin binibring up kung whether or not ang ICC ay may jurisdiction dahil maliwanag ang batas na ang primary jurisdiction sa krimen na ganito ay ang regional trial courts ng Pilipinas. No, hindi po ito treason, Sir Richie. Ang treason po nangyayari lamang kapag may giyera. At please lang po, wag na po natin gamitin yung diversion na yan. Oppression po ito. Hindi po ito simpleng taktika sa ng administrasyon. Huwag niyo naman tawaging diversion kasi tunay na may peligrong kidnapin na naman, quote unquote, and I use the term loosely,
kunin na naman ang ilang mga mamamayan ng Pilipinas at dalhin sa isang foreign na tribunal. Huwag nyo naman insultuhin yung danger ng mga kababayan natin at yung danger sa ating soberanya by saying, ay, diversionary tactic lang yan. Diversion ba yung dinala si PRD sa ICC? Ha? Hindi po ganyan. Sabi ni Relda, nakagagalit na talaga ang mga nakaupo ngayon tulad ni Boying Ying, akala mo superpower na siyang nilalang. Of course not. Bakit mo masasabi na the event is moot? Sabi ni El, courts cannot do anything now as the event is moot. How is it moot? Bakit? Nahuli na ba si Senator Bato? So, they're just waiting for cases about this to be filed by the prosecution to be heard. Yet this function is being hijacked by inaction despite Senate, public groups, and family complaints already filed. Ha? Ano? Malabo po yata yung sinasabi nyo, ma'am. Hindi, sabi ni Ermil. Ibig ba sabihin nung kinidnap si FPRD, wala pa tayong extradition law? Hindi po, mayroon na. Pero wala siya sa rules of court at ang susundan lang ay yung nararapat na rules of court. Subject to the same Pero mas specific na ngayon ang rules sa extradition. Yun lang po ang nagbago. Bakit perwisyo lang yung iniisip nyo? If meron naman, paano yung nakaperwisyo na sila kay Digong? Anong perwisyo? Nadala nila sa ICC. Anong perwisyo? Perwisyo? Injustice na po ito. Bakit hindi kasuhan si BBM ng Korte Suprema? Kasi hindi po nagpa-file ng kaso ang Korte Suprema, sila po ang korte. Ang magpa-file ay ibang tao. Kahit nilabag niya order ng Supreme Court, hindi pa po, wala pa pong nagpa-file ng reklamo. At anong order ang sinasabi ninyo? Anong pwedeng makaso sa kanila soon? Well, yung mga government employees, officials, maaari silang kasuhan sa ombudsman, both administrative at criminal. Doon nga sa arbitrary detention ni PRD at doon sa pagkuha sa kanya dito para dalhin siya sa ICC. Sabi ni Carlos, malinaw po yung isang panggigipit. Pursuant to jurisdiction and treaty, wala na po yung treaty, di ba? Convention, statute, Rome Statute. Kasi matagal na tayong kumala sa ICC. Bakit po nangyayari pa rin ito? Dahil yung mga actions na sinasabi nilang paglalabag sa crimes against humanity o nagko-constitute na crimes against humanity ay nangyari nung tayo ay sumasailalim pa sa Rome Statute bago tayo umalis. Yun yung ginagamit nilang dahilan. Ngunit ang counter-argument natin dyan ay kahit na sabihin natin na miyembro pa tayo o kasama pa tayo doon sa Rome Statute, kailangan mapatunayan nung kabila na sila ay incapable or unwilling ang administrasyon na kasuhan sila. Hindi pwedeng self-serving. Yung mga tipong, ayaw ko lang kasing kasuhan sila. Yung unwillingness na yon ay dapat yung unwilling kasi ayaw nila talaga yung mga para protektahan yung mga tao. Ang unwillingness dito ng Marcos administration ay para ipatapon
yung mga akusado o pinaghihinalaan doon sa tribunal ng mga dayuhan o sa ibang bansa. Ngayon, sinasabi naman ni Secretary John Vic Remulla na wala pa daw. Base daw doon sa, mali nga si John Vic base daw sa website. Ngunit kung babasahin ninyo ang mga patakaran sa issuance ng warrant of arrest, maaari pong ilabas ito na confidential siya base doon sa rules. So, hindi ibig sabihin na wala siya sa website, automatically walang pending warrant. Sabi ni Saldi, hindi daw huhulihin pag nasa Senado, pero kung nasa labas, pwede na hulihin si Senator Bato. Actually, walang basihan yan. Kasi ang immunity ni Senator Bato ay for crimes with a penalty of less than 6 years. Ang crimes against humanity po, mataas ang penalty. Kung di ako nagkakamali, reclusion perpetua yan. Sige, tignan natin ha. May reparations pa oh. Protection of victims and witnesses. Reparations. Take appropriate measures. Orders, non-prescription. O kita nyo, hindi nagpo-prescribe. Yan, penal provisions, penalties, reclusion temporal, 12 to 20 in its medium to maximum period, and a fine ranging from 100,000 to 500,000. Ayan. So, hindi po yan less than 6 years. So mali po yung nagsasabi na hindi siya huhulihin sa Senado kasi hindi yan ang nakalagay doon sa sa ligang batas. Sabi ni Ma'am Oseng, I'm so frustrated and disappointed with this kind of mockery that the judicial system is staged in the international arena. The Ombudsman should have no business making statements beyond his official duties. It's a dangerous precedent they are setting before the international audience. The Philippines is a sovereign state. Ay, so, hi kay Yulia, magandang gabi din po. Pinas na naman ba gagastos para ipadala si Bato kung desidido sila? Well, kasi ang Pilipinas, ang tumitindig na prosecutor, ibig sabihin, kalaban sila. So yes, maaaring ganun na naman ang mangyayari. Hindi po, or hindi malayong mangyari yan. Anong ibig sabihin ng OS? OS po ba ang luminous? What is OS? Sabi ni Bersamin na di na daw ipapatupad. Tingnan natin kung anong sinabi ni Bersamin will not automatically, the Philippine government will not automatically surrender Senator Bato de la Rosa to the ICC should an arrest warrant be made.
O ngayon, anong ibig sabihin na nagtitiwala ka pa ba dito sa administrasyon na ito? Pagka nagtitiwala pa kayo dito sa administrasyon na to, anak ng toko. Pasensya na ha, malaki diferensya nyo kung nagtitiwala pa kayo dito sa administrasyon. Ano man ang salitang lumabas sa mga bibig ng mga aso ni Martin Romualdez, Marcos Jr., di ko pwedeng pagkatiwalaan niya. Sinabi nga ni Presidente Marcos na walang jurisdiction dito. Ang walang jurisdiction ng ICC dito at wala siyang interest sa paglilitis niyan. O ayan, sinorender nila. What do you mean not protecting the law? The law is a protective mechanism. Sabi ni Hesham, but the AFP is not protecting the law. I think what you mean is that they are not executing the law because it's not their job. However, the Constitution says the AFP is the protector of the people and of the state. So, ang dapat makikita natin sa AFP ay pinoprotektahan nila ang mga tao. Sabi ni Joe Rolas, di na po kapanipaniwala ang mga nagpapairal ng batas sa Pinas kasi sila ang batas, kapal mo. Nararamdaman ko po yung inyong sinasabi. Maraming salamat po sa mga TikToker sa lahat ng inyong padala. Maraming salamat kay Hasmin, yung isa hindi ko po mabasa yung pangalan. Kay Bingsky, kay Maton, kay ano ba yan? Kay Miss Gisando, kay Jandy, kay Ma'am Betsy Pineda, kay Judith, tama ba yun? Kay Bingsky, kay Maton uli, kay Gregory Ramos, kay Telly, kay Mickey 18, kay Diwa, thank you kay Diwa, kay, ang dami. Ayun na nga mga kababayan, tingnan natin doon sa portion na siguro nabalitaan na niya dito. Di ba niya nabalitaan? Sabi ni Leanne, walang warrant. Spokesperson ng ICC nagsabi, uulitin ko ha, ayan, pero ayan. the rule says may confidentiality yan. So, kung nililitis yan, or even if mayroon na, pwede nilang hindi aminin yan. May confidentiality nga eh. Ayun na nga mga kababayan, siguro sinong fake news dito sa dalawa na to, ICC o si Boying Remulla, malamang sa malamang isa ho sa ICC at sa ating ombudsman ang fake news dito. Pero ang sigurado ho dito mga kababayan, tinatrabaho ho talaga yung mga kaalyado nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ng administrasyon na to. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayo lahat. Tigilan mo ng kaka-fake news mo, Boying. Mahal natin.